Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for January 2026. So ito ay ang inyong love life, no? So titingnan natin energies ng inyong buhay pag-ibig. So kung hindi kayo interesado sa love life nyo, huwag nyo nang panoorin to, okay? So paalala lang, reading na to ay general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Yan po ay mga nagpapanggap na Mr. Queen PH. Maging maingat, i-verify nyo muna kung legit account ko ba yun. Kasi may mga nagpapanggap, okay? So, kung gusto niyo ng private reading, may link sa description at sa comment section. Doon kayo magbubook. Okay, Leo. Ano ba? Anong ganap sa love life ng mga Leo? Ngayong January 2026. Leo, 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 Leo. Love life. Love life. Ako, Leo, parang meron kayong ika-cut off na person sa buhay nyo. Kasi, binitray kayo. Yung tipong hindi pala ito mapagkakatiwalaan. Lalo na kung may involvement ng pera, no? Tipong jowa mo tapos inutangan ka tapos ayaw ka na rin yung bayaran. Tapos niloloko ka pa. 'Di ba? You have the Five of Swords. Someone who is, meron dito kasing pwede kasing the person that you are connecting with ay para siyang nakikipagkompetensya sa'yo. Instead na partner mo na susuportahan ka, nakikipagkompetensya. Alam mo yun, na parang nakikita niya kung ikaw yung nagiging successful, tapos parang siya gusto niya rin na kasing successful mo or mahigitan ka pa. Ganon. So, ang pangit pag ganon yung sa relationship, no? Oo, kasi yung bang parang lagi niyang binabantayan kung nakakaangat ka ba sa kanya. Tapos meron pang kalokohang ginagawa behind your back, okay? Bakit ganon? 'Di ba? The Emperor. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Gusto niya kasi kontrolado ka niya. May sarili kang mundo eh. May sarili kang ring light. May sarili kang liwanag. So gusto niya, paano kanya kokontrolin, 'di ba? Oh, the Tower. Hindi kanya makokontrol. Yung iba nga sa inyo rito, pinagre-resign kayo sa trabaho para siya ang sa kanya ka aasa. Oh. Alam mo naman na kumbaga na-experience mo na yan sa kanya before. Tapos inayos nyo. Pero ayun, balik na naman sa dati. Hindi ka na masaya, oh. Hindi ka na masaya sa situation nyo. Kumbaga pwede tong person mo masyado siyang controlling. And ngayon mo na nare-realize yan na parang, oo nga teka, bakit ganun? It's so unfair. 'Di ba? Gusto niya siya lang yung umangat sa buhay. Tapos pag ikaw yung nakakaangat-angat sa kanya, kasi nga feeling niya na uungusan mo siya. Nangyayari yan sa relationship ha, kasi lalo na kung insecure yung person mo sa'yo. Napagbigyan nyo na yung isa't isa before, naayos na, sinubukan ng ayusin, pero hindi siya hindi talaga, pwedeng hindi na ito magbabago. Not facing the truth. Yung iba sa inyo, sige pa rin, hindi nyo pa rin pinapansin yung ganong ugali ng inyong person. Yung iba may mga nagsasabi na sa inyo na, itong person mo, ganito yung ugali or merong tong ginagawang kalokohan behind your back. Pero hindi mo pinapansin. Pero alam mo, if it's meant talaga na kasi sa relationship, you can only do so much na parang meron kang hangganan na yung kaya mong tiisin. Okay? Pag dumating na dun sa point na hindi mo na kayang tiisin,
Puwedeng ano 'to, darating dun sa point na mare-realize mo na this is not the relationship that you want. You want to focus on yourself and then healing. Yung iba hindi lang makaalis lalo na kung meron kayong responsibilities or obligasyon na let's say may mga anak na kayo. Yung iba yun ang dinadahilan. Siyempre choice nyo yun. But at the end of the day, yung choices mo ngayon will dictate your future. Kung ano mangyayari sa future. Kasi for you, ino-honor mo pa yung commitment mo sa person na to Pero kaya mo bang tiisin yung ugali niya? Na masyadong, parang, alam mo yun, gusto niyang may control siya over you. Mas nagsha-shine ka nga sa kanya. O, diba? Big egos would lead this relationship to a darker place. Oh, you can't mess this up. You can't make this up, Leo. Meron ditong mataas ang pride, malaki ang pride. Ano ba yun? Mataas ang pride. Na gusto niya siya yung nasa kanya yung spotlight. Gusto niya agawin sa'yo yung spotlight. Our minds intertwine without saying out loud. And then, kung ano yung naiisip mo, naiisip niya. Kaya parang may mga mind games kayo. Can you at least listen to me? Meron dito matigas ang ulo, ayaw makinig. Challenges are to overcome and bring us to a stronger bond. They're not supposed to break us apart. Yung challenges daw ninyo, dapat yun yung nagiging stronger bond ninyo. Kasi yun yung itetest nyo. Itetest nyo yung relationship nyo Hindi yun yung magiging dahilan para mag-break kayo. It's hard to show, but I do care about you so much. Meron namang pagkikare. Pwedeng ikaw nagkikare ka talaga sa kanya. Kaya tinitiis mo yung mga niya. Mga kakalokohan niya. Tinitiis mo yung ugali niya. Kahit na hindi ka na masaya. Kumbaga parang itong person na to can be someone na dimming your light. Kumbaga sa liwanag ng ilaw mo hinihinaan niya yung ilaw para hindi ka makita. Masyado ba tong possessive? Oo, kasi pwedeng ganun may big ego itong person na to. So, anong gagawin mo? Tingnan natin, anong response mo dito? Meron pala ako hindi na nakuha na cards. Tingnan pa natin. Connection ng Leo. Rejection. Blames themselves for rejection and feels unworthy or of acceptance. Rejection offers a lesson in resilience. Feels trapped. Feels trapped in the relationship. I think yung rejection dito is parang kung meron kang plano about yourself or mga gusto mo, laging nakakontra itong taong to. Parang kontrabida siya sa life mo Surprises. I feel like magkakaroon ka ng eureka moment na like a spark of realization, introspection sa buhay mo. Na meron pa palang ibang bagay or sitwasyon na magpapasaya sa'yo. Kasi for sure, yung iba sa inyo. Yung iba lang naman, syempre hindi naman to magre-resonate sa lahat. So, kung nagre-resonate ka rito, then this reading is for you. If not, then hindi to para sa'yo. Okay? So, yung iba, yun nga, hindi na masaya. Kahit na nag-e-effort ka sa relationship. So, anong gagawin mo? Anong action mo dito? Ace of Wands, Queen. Yan. You're going to break free. Three of Swords. Pwedeng ikaw na mismo yung aalis. Kasi ito nga, introspection, the Hanged Man. Na-realize mo na itong taong palang ito ay hindi ka naman talaga mahal. Mas mahal niya yung sarili niya. Kaya ngayon, ikaw, pipiliin mo yung sarili mo kung saan ka mas magiging masaya.
Saan ka mas mag-explore? Saan ka mas, nasan yung joy na yon? Maaring yung iba sa inyo, nahanap nyo na yon. Kaya ready ka na to try new things. Alam nyo kasi itong December energy, okay? Ano siya more on releasing the old. Kaya pagdating ng January, lalo na 2026 is new beginnings. Tapos January pa, number 1. New beginnings talaga for some of you, Leo. You will break free from a relationship na hindi mo din i-deserve. Okay? So that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.